Nais mo bang alamin kung paano ang pag-unawa sa kwento gamit ang karanasan? Panoorin ang video ito upang malaman mo. Keep on watching to learn something. This is your teacher She, and welcome back to my channel. Before you proceed, please don't forget to hit the subscribe button, okay? Magandang araw mga bata! Sa ating pang-araw-araw na buhay ay nakaririnig tayo ng iba't ibang kwento. Maaaring ito ay kwento ni nanay, tatay, ate, kuya, lolo, lola, o ng iyong guro at mga kaibigan. Sa pakikinig at pagbasa ng teksto, mahalaga na atin itong nauunawaan. Bukod sa pagkilala sa mga tauhan sa kwento, maaari ring maiugnay ang mga pangyayaring ito sa ating sariling karanasan. Halina mga bata, ating tuklasin at unawain ang ating kwento sa araw na ito. Kakaibang Baboy ni Kiel. Akda ni Christina T. Fangon. 8 taong gulang pa lamang si Kiel ay natutuhan na niyang mag-alaga ng isang baboy. Kakaiba ang baboy na alaga niya. Hindi ito lumalaki, hindi rin tumataba. Subalit ito ay bumibigat. Ito ay isang alkansya. Dito niya tinatabi ang sobra niyang pera. Tuwing hapon, pagkagaling sa paaralan, ay binibisita niya ang kanyang alkansyang baboy at hinuhulugan ito. Natutuwa siyang marinig ang tunog mula dito. Ang perang kanyang naiipon ay inilalaan niya para sa kaarawan ng kanyang ina. Lumipas ang mga araw, sumapit na ang kaarawan ng kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang baboy, inalog-alog niya hanggang sa makuha ang lahat ng laman nito. Tinapik-tapik niya ito at sinabi, "Pangako, pabibigatin kitang muli." Nakalabas ng ngumiti si Kiel at bumili ng isang pulang blusa kasama ang kanyang Kuya Clarence. At ngayon mga bata, suriin natin ang inyong natutunan. Mayroon tayong mga karanasan na maihahalin tulad sa ating nabasang kwento. Marunong ka rin bang mag-ipon? Maaaring ang sitwasyon na iyong nabasa ay nangyari na sa iyo. Tara, balikan natin ang ating kwento. Panuto, sagutan ang mga sumusunod na tanong tungkol sa binasang kwento. I-comment ang inyong sagot. Number 1. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? A. Clarence, B. Nanay, C. Kiel. Number 2. Totoo bang baboy ang alaga ni Kiel? A. Opo. B. Hindi po. C. Ewan ko po. Number 3. Sa palagay mo, saan kinukuha ni Kiel ang ipinanghuhulog niya sa kanyang alkansyang baboy? A. Pinupulot sa daan. B. Hinihingi sa nanay. C. Sobra sa kanyang baon. Number 4. Ano ang alaga ni Kiel? A. Alkansyang aso. B. Alkansyang baboy. C. Alkansyang manok. Number 5. Anong katangian ni Kiel ang ipinakita sa kwento? A. Masayahin. B. Magastos. C. Mapag-ipon.
Number 6. Paano mo nasagot ang mga tanong sa bilang 1 hanggang 4? A. Hinulaan ko po ang sagot. B. Binasa at inunawa ko po ang kwento. C. Nagpaturo po ako ng sagot sa nakatatanda. Number 7. Alin sa mga sumusunod ang maaari mong gawin upang higit mong maunawaan ang tekstong nabasa o napakinggan? A. Iugnay ito sa iyong sariling karanasan. B. Basta basahin lamang ang kwento. C. Palaging umasa na ipaliliwanag ito sa iyo ng iba. Maaaring i-post ang video upang ikaw ay makasagot. Narito ang mga tamang kasagutan. Nakakuha ka ba ng perfect score? Magaling! Mga bata, lagi ninyong isaisip na ang paggamit sa inyong mga karanasan o nauna mong kaalaman sa pagbasa o pakikinig sa isang teksto ay magandang gawi. Mahalaga ang pag-uugnay ng iyong karanasan sa teksto upang higit itong maunawaan. Ito man ay tula, kwento, simpleng pangungusap o talata, dapat ito ay nababasa mo ng may pangunawa. Ang wastong pagsagot sa mga tanong tungkol sa teksto ay pagpapatunay ng pag-unawa dito. Thanks for learning with me. Subscribe to my channel for more educational videos. God bless us all. Bye!